Aquarius, mayroong isang tahimik ngunit makapangyarihang nangyayari sa paligid mo. Habang ang iba ay nagmamadaling pasukin ang bagong taon na may ingay at mga pangako, ang pagbabago mo ay dumarating sa kakaibang paraan, biglaan, tumpak, at imposibleng baliwalain. Ang isang sandali ay tila ordinaryo, ang susunod ay binabago ang direksyon mo, lalo na sa usapin ng pera. Hindi ito swerte at hindi rin ito pagkakapareho ng pagkakataon. Ito ay bunga ng presyong matagal nang naiipon sa ilalim ng ibabaw, naghihintay ng tamang sandali upang lumabas. Kung naramdaman mong balisa, na parang may bagay na malapit ng kumilos, tama ang pakiramdam mo. Isang pinto na hindi mo pinapansin ang unti-unting bumubukas, at ang papasok dito ay magdadala ng ginhawa, katatagan, at di inaasahang pag-usad sa pananalapi sa iyong buhay. Aquarius, ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa sandaling nararamdaman mong iba ang iyong enerhiya, mas tahimik, mas mabigat, ngunit sa kakaibang paraan, malinaw. Maaaring hindi mo pa ito nasabi sa iba, pero sa kaibuturan mo, alam mong may nagbabago. Matagal mo nang dala ang responsibilidad, pasensya, at pag-asa ng walang agarang gantimpala. Nagpatuloy ka kahit na mabagal ang pag-usad at tila malayo ang pagkilala. Ang ganitong tibay ay hindi nakakaligtaan ng universo. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi pagkaantala, ito ay pagkakaayos. Ang bagong taon ay hindi darating para sa iyo na may kaguluhan o bigla ang panganib, kundi may maingat na takdang muling pagdirekta. Ang banayad na pagbabago sa pananaw, isang maliit na desisyon, o di inaasahang pag-unawa ay nagsisimulang ayusin ang iyong landas. Ito ang panahon kung saan ang iyong tahimik na lakas ay sa wakas ay nakakatugon sa galaw. Ang mga bagay na tila natigil ay nagsisimulang lumuwag. Ang mga bagay na ditiyak ay nagsisimulang magkakahulugan. At higit sa lahat, ang mga bagay na matagal mo nang inihanda, lalo na sa pananalapi, ay nagsisimulang tumugon. Tahimik pagbubuo. Matagal na, Aquarius, na pakiramdam ng buhay ay parang isang tahimik na pagsubok ng pasensya. Hindi ito sapat na dramatiko para magreklamo, ngunit sapat na mabigat para maramdaman ang pagod. Dumating ka araw-araw, hinawakan ang mga responsibilidad, at pinanatili ang iyong composure, kahit na mabagal ang progreso at hindi tugma ang resulta sa iyong pagsisikap. Sa panlabas, maaaring mukhang wala namang mali. Ngunit sa loob mo, ramdam mo ang unti-unting pagtaas ng presyon. Ang ganitong uri ng presyon ay nanggagaling sa paulit-ulit na paggawa ng tama nang hindi nakikita ang malinaw na pag-usad. Lalo na sa pera, may kakaibang enerhiya. Hindi ito kumpletong kakulangan, ngunit hindi rin ito malayang daloy. Dumating ang kita, ngunit hindi malaya. Lumilitaw ang mga oportunidad, ngunit nawawala sa huling sandali. Maaaring na itanong mo sa sarili mo kung may kulang ka, o kung hindi lang tama ang timing para sa'yo. Ang kawalang katiyakan na yon ay mas mabigat kaysa sa inaamin mo. Ngunit nagpatuloy ka. Nag-adjust ka, nirekalkula, at nanatiling disiplinado, kahit na bumaba ang motibasyon. Ang hindi mo nakikita ay kung gaano ka hinuhubog ng yugtong ito. Bawat pagkaantala ay nagtuturo ng kaliwanagan. Bawat paghinto ay nagpapalakas ng iyong pag-isip. Natutunan mo kung saan mag-ipon ng enerhiya, kailan manahimik, at paano protektahan ang iyong panloob na balanse. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay nagmamasid. Habang ang iba ay umaaksyon ng emosyonal, ikaw ay nanatiling maingat. Ang pagpipigil na yon ay hindi kahinaan, ito ay paghahanda. Ang tahimik na pagbubuo na ito ay hindi tungkol sa parusa o pagiging hindi napapansin. Ito ay tungkol sa timing. Tungkol sa pag-alin ng iyong isipan sa katatagan kaysa sa pagmamadali. Tungkol sa pagtuturo sa iyo kung paano hawakan ang tagumpay ng walang takot kapag dumating na ito. Ang pagka-frustrate, ang paghihintay, ang mga hindi nasagutang tanong, lahat ito ay nag-ipon ng enerhiya sa ilalim ng ibabaw. At kapag ang enerhiya ay naipon ng matagal, hindi ito nawawala. Ito ay nagbabago. At kapag ito ay sa wakas kumilos, ito ay kumikilos ng may layunin. Bigla ang pagbabago. Pagkatapos, halos walang babala, may nagbabago. Hindi sa malakas o dramatikong paraan, kundi sa paraang ramdam mo agad ang kakaibang pagbabago. Aquarius, ito ang sandali kung saan ang presyong matagal mo nang dala ay sa wakas ay nakakalabas. Ang dati tila natigil ay nagsisimulang kumilos, at mas mabilis ito kaysa inaasahan mo. Isang pag-uusap. Isang pag-unawa. Isang oportunidad na sa una ay tila ordinaryo, ngunit may bigat kapag tiningnan ng mabuti. Ang pagbabagong ito ay hindi dumating dahil inabangan mo ito. Dumating ito dahil handa ka na.
Lahat ng sandali kung kailan pinili mo ang pasensya kaysa panik, kaliwanagan kaysa impulsive na aksyon, at disiplina kaysa shortcut, nila quietly ay inilagay ka rito. Ang enerhiya ng bagong taon ay hindi basta itutulak ka ng padalos-dalos. Sa halip, itinutulak ka nito ng bahagya sa gilid, binabago ang landas mo sapat lang upang mabago ang kinalabasan. Mapapansin mo ito bilang biglaang pagnanais na pumayag sa mga bagay na dati ay inaatubili mo, o ang kumpiyansang iwan ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa iyo. May talas na ngayon sa iyong pag-iisip. Mas malinaw ang mga desisyon. Nawawala ang hawak ng pagdududa. Kung saan dati ay kalituhan, ngayon ay may direksyon. Hindi ito aksidente. Ito ay pagkakaalin na nag-click sa tamang lugar. Sa pananalapi, dito nagsisimula ang momentum. Hindi naman sa pamamagitan ng biglaang yaman, kundi sa pamamagitan ng kilos, progresong ramdam mo at matatag. Tumutugon ang pera sa kaliwanagan at ngayon, malinaw ang enerhiya mo. Mas nauunawaan mo ang halaga mo. Nakikilala mo kung saan talaga dapat ilaan ang iyong pagsisikap. Ang kamalayan na ito lamang ay nagbubukas ng mga pintuan na dati hindi mo nakikita. Ang mahalagang maunawaan ay ang pagbabagong ito ay hindi pansamantala. Hindi ito isang tumaas na sinusundan ng matagal na paghihintay. Ito ay isang recalibration. Isang reset kung paano mo hinarap ang oportunidad, responsibilidad at gantimpala. Ang universo ay hindi na sinusubok ka, ito ay tumutugon sa iyo. Kung hihinto ka at magmumuni-muni, mapapansin mo ang isang makapangyarihang bagay, ang sandaling ito ay tahimik, hindi magulo. At dito mo malalaman na totoo ito. Ang tunay na pagbabago ay hindi laging dumarating na may ingay. Minsan, dumarating ito ng tahimik, nananahan, at binabago ang lahat mula sa loob palabas. Ito ang sandali para sa iyo. Bakit konektado din ay pera? Aquarius, mahalagang maunawaan kung bakit tumutugon ang pera sa sandaling mangyari ang pagbabagong ito sa loob mo. Para sa iyo, ang pananalapi ay hindi lang tungkol sa numero. Palagi itong konektado sa kahulugan, kalayaan, at kontrol sa iyong oras at mga desisyon. Kapag ang isip mo ay nag-aalangan, ipinapakita iyon ng pera. Kapag hati ang enerhiya mo, sinusunod ng daloy ng pera ang parehong pattern, nagsisimula, humihinto, at hindi kailanman tuluyang nakakatigil. Ang nagbabago ngayon ay hindi muna ang panlabas na mundo, kundi ang relasyon mo sa pagtanggap. Matagal ka nang nakatutok sa pagtitiis, pagtataguyod ng mga bagay, pamamahala sa responsibilidad, at pag-survive sa presyon. Sa ganitong kalagayan, ang pera ay parang sinusundan mo o ipinagtatanggol. Ngunit ang enerhiya ng bagong taon ay nagdadala sa iyo sa ibang estado, kahandaan. Hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano. Ipinuposisyon mo ang sarili mo. Ang pera ay dumadaloy patungo sa kaliwanagan, hindi sa desperasyon. At ngayon, mas malinaw ang iyong layunin kaysa dati. Alam mo kung ano ang gusto mo, ngunit higit sa lahat, alam mo rin kung ano ang hindi mo natatanggapin. Ang hangganang iyon ay nagbabago sa paraan ng paglapit ng mga oportunidad sa iyo. Humihinto ka na sa pag-aaksaya ng enerhiya sa mga sitwasyon na nagpapalakas sa iyo, at bigla, may puwang na para sa paglago. May mas malalim ding aral na unti-unting natutuklasan mo. Natututo ka na ang katatagang pinansyal ay hindi lamang nagmumula sa tuloy-tuloy na pagsisikap, nagmumula ito sa pagkakaalin. Sa pagpili ng tamang direksyon, hindi lang sa pagiging mabilis sa kilos. Ito ang dahilan kung bakit ramdam mo na biglaan ang pagbabagong ito. Hindi dahil biglang dumating ang pera, kundi dahil nawawala na ang hadlang. Mapapansin mo na ang mga ideya ay mas nagiging malinaw. Ang mga plano na dati delikado, ngayon ay mas pinag-isipan. Ang mga pag-uusap tungkol sa pera ay mas kalmado at puno ng kumpiyansa. Kahit ang iyong katawan ay tumutugon ng iba, mas kaunti ang tensyon kapag iniisip ang pananalapi. Hindi ito imahinasyon. Ito ay enerhiyang magkakaugnay. Itinuturo sa yugtong ito na ang kayamanan ay hindi laging nagpapakita ng malakas. Minsan, nagsisimula ito bilang ginhawa. Bilang puwang para huminga. Bilang kawalan ng panik. Mula doon, unti-unti ang momentum ay nabubuo. Hakbang-hakbang, oportunidad-oportunidad, nagsisimulang ipakita ng iyong pinansyal na mundo ang kaayusan sa loob na iyong nalikha. Ito ang dahilan kung bakit konektado ang pera sa sandaling ito. Hindi dahil hinabol mo ito, kundi dahil sa wakas, nagbigay ka ng puwang para manatili ito. Iyan de oportunidad din hindi inasahan. Aquarius, isa sa mga kahangahangang bahagi ng pagbabagong ito ay kung paano dumarating ang mga oportunidad sa oras na hindi mo inaasahan.
Bihira ipadala ng universo ang inaasahan mo, ipinapadala nito ang kailangan mo. Ang isang bagay na tila maliit, isang kaswal na pag-uusap, isang random na email, isang pagkakataong pagkikita, ay may mas malaking bigat kaysa sa nakikita sa una. Sa unang tingin, maaaring mukhang walang halaga, kahit ordinaryo. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, hawak nito ang susi sa iyong pinansyal na momentum at personal na paglago. Maaaring maramdaman mo ang biglaang pag-akit sa isang ideya na dati ay tinanggihan mo o isang proyekto na akala mo ay malayo sa abot. Ang pag-aalinlangan na dala mo sa loob ng mga buwan ay nagiging hindi na mahalaga dahil nagbago ang enerhiya sa paligid nito. Ang dati tila sugal, ngayon ay tumutugma ng perpekto sa timing, intensyon, at kahandaan. Parang bumulong ang universo, ito ang sandali mo, at ang kailangan mo lang gawin ay makinig. Ang kagandahan ng oportunidad na ito ay nasa pagiging banayad nito. Walang palakpak, walang dramatikong anunsyo. Hindi ito sumisigaw sa iyo na kunin ito. Sa halip, ipinapakita nito ang sarili ng tahimik na nangangailangan ng pagmamasid, pag-unawa, at tapang. Ang pagpili na mapansin ito, kumilos dito, o palampasin, ito ang iyong pagsubok. At dahil sa iyong pasensya at kaliwanagan, mas handa ka kaysa dati upang makilala ang tunay nitong halaga. Sa pananalapi, maaari itong magpakita bilang bagong pinagkukunan ng kita, isang estratehikong pakikipagpartner, o isang malikhaing ideya na biglang umuusbong. Higit pa sa pera, ito rin ay paalala kung paano gumagana ang pagkakaugnay ng aksyon, mahalaga ang timing, ngunit mas mahalaga ang kahandaan. Aquarius, ito ang dahilan kung bakit ramdam mong biglaan ang pagbabagong ito, hindi ito random. Ito ay perpektong naka-orchestrate, idinisenyo upang gantimpalaan ang iyong tahimik na pagtitiis ng resulta na hindi mo inaasahan. Iyan ay dapat mong gawin. Aquarius, kapag dumating na ang oportunidad, bihira itong may kasamang garantiya. Dumadating ito na may potensyal, at nasa iyo ang desisyon na magbibigay dito ng kapangyarihan. Sa ngayon, ginagabayan ka na gumawa ng isang pagpipilian na maaaring tila maliit sa iba, ngunit malalim ang kahulugan para sa iyo. Ito ang uri ng desisyon na tahimik na tumutukoy kung mananatili ka sa ligtas na lugar o lalakad patungo sa mas dakila. Hindi ito tungkol sa padalos-dalos na pagkilos. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa tahimik na kumpiyansa na tumataas sa loob mo. Natapos mo na ang pinakamahirap na bahagi, ang paghihintay, pagkatuto, at pagpapahusay. Ngunit ngayon, ang universo ay humihiling ng bago, handa ka na bang kumilos? Maaaring may takot. Siyempre. Pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, ang pagkilos ay maaaring mukhang delikado. Paano kung mabigo? Paano kung mawala ang kaunting katatagan na mayroon ka? Natural lang ang mga kaisipang ito. Ngunit narito ang katotohanan, ang tunay na panganib ngayon ay ang hindi kumilos. Ang pananatili sa pwesto ay hindi ka poprotektahan, ito lamang ay magpapaliban sa kung ano na ang nakalaan para sa iyo. Ang enerhiya sa paligid mo ay handa na para sa pagbabago. Ang landas pasulong ay hindi perpekto, ngunit puno ng pangako. At higit sa lahat, ito ay aligned. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng desisyon na ito. Kung sasabihin mong, kahit sa isang maliit na oportunidad, pag-aalok ng iyong oras, talento, o boses, nagsisimula ng umarangkada ang enerhiya. Ang mga bagay na akala mo'y tatagal ng buwan ay maaaring kumilos sa loob ng ilang araw. Kaya ano ang dapat mong gawin? Dapat mong piliin ang iyong sarili. Piliin ang progreso kaysa kaginhawahan. Piliin ang pananampalataya kaysa pag-aalinlangan. Hindi ka hinihiling na tumalon ng walang pagtingin, hinihiling sa iyo na kumilos dahil nakikita mo na. Huwag masyadong mag-isip. Huwag maghintay ng perpektong timing. Nasa iyo na ito. At ang maliit na hakbang na ito, ang pinagdedebatihan mo sa tahimik sa isip mo, ay maaaring maging susi para mabuksan ang lahat ng iyong hinihintay. Magtiwala rito. Magtiwala sa iyong sarili. Eli, palatandaan mula ng universo. Aquarius, ang universo ay hindi ka talaga iniiwan na walang gabay. Kahit sa pinakamahina at pinakaditiyak mong sandali, patuloy itong nagpapadala ng mga senyales, mga pahiwatig upang ipaalam sa iyo na hindi ka nag-iisa at hindi mo ini-imagine ang pagbabagong nangyayari. Maaaring napansin mo na ang mga ito, paulit-ulit na numero tulad ng 111 o 888, mga panaginip na sobrang malinaw para baliwalain, mga pangalan o lugar na biglang bumabalik matapos ang mga taon. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga kumpirmasyon.
Minsan, may tugtugin na tumutugtog sa perpektong sandali, na sumasalamin sa pinakamalalim mong iniisip. May estranghero na nagsasabi ng bagay na eksaktong tumatama sa kailangan mong maliwanagan. O baka patuloy mong nakikita ang isang simbolo, tulad ng tubig, susi, o larawan ng isang pinto, ulit-ulit. Lahat ito ay paraan kung paano nagsasalita ang enerhiya sa paligid mo. Magbigay pansin sa mga sandaling nagpapakilabot sa iyo, sa mga iniisip na bumabalik kahit sinusubukan mo silang baliwalain, at sa banayad na pakiramdam sa iyong tiyan kapag ang isang bagay ay tama o mali. Iyan ang iyong intuwisyon na unti-unting lumalakas, nagiging mas aktibo at mas tiyak. Ang mga palatandaang ito ay hindi nilikha upang malito ka, nilikha ito upang magbigay ng katiyakan. Ang universo ay hindi nagsasalita sa malalakas na anunsyo. Nagsasalita ito sa mga pattern, sa katahimikan, sa pag-uulit. At sa ngayon, malinaw itong nagsasalita sa iyo, ito ang iyong oras. Ang enerhiya ay nasa iyo. Hindi mo ito ini-imagine. Hindi mo kailangang maghanap ng patunay, nasa paligid mo na ito. Manatiling bukas. Maging mapagmasid. Dahil habang mas napapansin mo ang mga palatandaan, mas ipinapakita nila ang kanilang sarili. At sa bawat kumpirmasyon, lumalakas ang iyong kumpiyansa. Aquarius, kung patuloy ka pang nakikinig, nangangahulugan ito na ang mensaheng ito ay para sa iyo, at hindi lang basta napadaan, kundi bilang isang personal na paalala mula sa universo na dumating na ang iyong oras. Pagkatapos ng lahat ng paghihintay, pagdududa, at tahimik na pagtitiis, sa wakas ay pumapasok ka sa isang espasyo kung saan nagsisimulang magkakahulugan ang lahat. Hindi dahil biglang naging madali ang buhay, kundi dahil ikaw ay naging mas malakas, mas matalino, at mas malinaw. Ang pagbabagong ito sa iyong enerhiya ay hindi pansamantala lamang. Ito ay mas malalim na transformasyon na nakakaapekto sa paraan ng iyong paggawa ng desisyon, sa pananaw mo sa kasaganaan, at sa pagtitiwala mo sa sariling tinig. May bagong antas ng kumpiyansa na unti-unting tumataas sa loob mo, hindi maingay o mayabang, kundi tahimik at matatag. Ipinapahayag nito, handa na ako. At tunay na, handa ka na. Hindi ka na tinatawag na patunayan ang sarili mo. Natapos mo na ang gawain iyon. Ngayon, iniimbitahan ka na tanggapin, hayaan ang mga mabubuting bagay na pumasok sa iyong buhay ng walang guilt, walang pag-aalinlangan, at walang pangangailangang ipaliwanag o ipagtanggol. Mga biyayang pinansyal, emosyonal na balanse, espiritual na pagkakaalin, lahat ito ay bahagi ng susunod na kabanata. At nagsisimula ito hindi sa dramatikong aksyon, kundi sa simpleng pagtanggap, karapat-dapat ko ito ngayon. Ginagabayan ka ng isang mas dakila, matalino, at mapagmahal na puwersa. Alam nito ang lahat ng pinagdaanan mo. Nasaksihan nito ang iyong pagsisikap. At ngayon, ibinabalik nito ang enerhiya sa anyo ng kaliwanagan, kapayapaan, at oportunidad. Kaya huminga ka, Aquarius. Tumayo ka ng tahimik sa isang sandali. At damhin ito, ang pagbabago ay hindi na paparating, nasa iyo na ito. At ito ay nagsisimula pa lamang. Kung may gumalaw sa loob mo ang mensaheng ito, Aquarius, hindi iyon aksidente, nangyayari ito dahil nakaalin na ang iyong enerhiya at handa ka nang tumanggap. Hindi tumatawag ang universo ng walang layunin, at kung narito ka pa rin, ito ay dahil ang landas mo ay nagigising sa sandaling ito. Kaya huminto ka muna sandali. Magmuni-muni. At kapag handa ka na, humakbang pasulong na may tahimik na kumpiyansa. Kung tumimo ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe upang manatiling konektado sa mga gabay na para sa iyo. Ibahagi ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng palatandaan ngayon. Tandaan, ang pagbabagong nararanasan mo ay hindi lang totoo, ito ay banal.